with Oxy Golden. And bakit po siya nag-family franchise? Pag sinabi family franchise, tatlong wealth account po yan. Okay, so, Ma'am Carol, I'll give you the floor to share your Oxy Golden story. Good afternoon, everyone. Yes. I'm Mrs. Carolina Cabiroy from Zamboanga City. Ang ano ko sa Oxy, ang experience ko, na-diagnose ako ng sickle cell, stage 3. Tapos, fourth day, after sa operation ko, i-discharge na ako sa doktor. Pero magdala na ako catheter. Sabi ko, ayoko magpa-discharge kasi nakakaya magbitbit ng catheter. Diba? Yes. Tapos, sabi ko, hindi. Sabi ko sa daughter-in-law ko, kumuha ka daw ng tubig 3 cup. Kaya ubusan ko sa buong gabi. Kasi chine-check nila ako, ang dami pa daw laman sa ano ko. Tapos tubig, yung ihi pa na hindi paglabas. Tapos ang dami pa daw. Marumi pa ba? Hindi pa ba malinaw? So dapat daw malinaw yun bago ako umalis. Kasi lahat daw ng inoperahan sa doon, hindi pinapauwi na walang catheter. Ayokong umuwi. Kasi nahihiya din ako. Tsaka baka maya, pagdating ko sa bahay, matanggal. Sabi ko, hindi. Bukas, alis kami. Papa-discharge ako bukas. Ininom ko yung 3. Kinabukasan ng chinek ako ng doktora. Wala na, malinis. Kasi hindi ko lahat yun. Tapos, umuwi na ako sa Zamboanga kasi sa Cebu ako inopera kasi nandoon yung mga kamag-anak ko. Yung sa Zamboanga wala akong kamag-anak doon, 3 lang kami ng asawa ko at saka anak ko. Tapos yung asawa ko, 80 years old na siya. Tumaas yung ngipin niya, pinainom ko siya ng 2 ganyan, 2 TFL na yun. Tonic. Yung tonic. Tapos, huwag mo munang ilulun. Ilagay mo muna doon sa bibig mo. Mamaya-maya, bumaba yung 180/100 na ano niya. Mataas na yun. 180/100. Mataas na yun. Mapapadala na yun siya sa hospital pagka ganun ang dugo niya. Pero hindi siya na. After 30 minutes, wala na. Bumaba. Nakuha na naman siya. Tapos yung mata niya, sa lagi siya nag-drive sa forklift kasi ang business namin doon sa Miguel. Kami ang dealer doon sa city. Tapos siya yung mag-forklift, ikarga niya sa truck. Tapos siya din yung magbaba, ilagay niya sa paliga namin. Yung mata niya, laging naalikabukan kasi nagda-drive siya Yes. Kung magpula yan sa gabi, sabi niya, pula na naman ang mata ko. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Lagyan ko yan ng tonic. Instant doctor. Uy, isang linggo na. Natanggal ang pula niya. Isang linggo. Wala mamihura yan. Isang linggo na. Mayroon pa daw pula. Bukas matanggal yan. Kinabukasan nga natanggal nga. Oo. Kasi yung sugar niya, ang taas doon na pachi kami sa hospital kasi may general check-up kami every year. Ang taas, sabi ko, uwi natin na, inumin yung tubig. Hindi ko siya pinam ng tonic, tubig lang talaga. Yung Oxy. Pagbalik kami sa doktor, bumaba na yung sugar niya, 60 na lang. Wow! 100 plus yun. 60 na lang. Yun ang wala na. Ma'am Carol, alam niyo po, kanina nakatali buhok niya. Sabi ko, ma'am, you look like your 60s. Kasi sinabi niya kanina yung age niya sa akin. Is it okay to share to them your age? Yes. Yes? Sige nga. How young are you, I'm ma'am? 74 years old. Wow! Eh, nung linugay niya yung buhok niya, tinanggal yung tali, doon pa lang sa likod, sabi ko, si Ma'am Carol nga ba yun? Sabi ko, lalong bumata? Yes! Nag-burn, ma'am. Nag-burn ka na yung 50s na lang. Tapos kayo tonic. Sabi nga niya, Ayaw niya i-share sa iba Gusto niya sa akin ng asawa ko kasi may gusto ko daw palpak. sabi kasi ng husband niya, negosyo palpak. O sige, kung ayaw mo ibenta ko, laklakin ko ang photo ni. So, ganun po ang ginawa niya. Tapos Mama. yung anak ko pa pala, yung mataba kong anak yung youngest ko mataba man yun. May gout yun.
So, nagpabili na siya sa akin. Pregustat, ano yun? Ano, sabi ko, ay, inom ka ng oxygen para matanggal. Ihi po yan. Sabi ko sa kanya. Tapos siya, walang effect yung Hindi naniniwala. sabi mo. Sabi niya, placebo effect lang yan. Placebo. Placebo. Placebo effect. Patikim na ako ng placebo effect ko. Sabi ko, sige. Patikim ko. Sabi ko yan. Ginapos pa naman yung siya nato. Wala ikaw. Wow! Thank you so much, Ma'am Carol, for sharing with us.